Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kalibre 38 at illegal na droga ang nakumpiska matapos ang pagsisilbi ng search warrant ng mga otoridad sa Calapi, Bohol. Isang lalaki arestado. Nakatutok dyan si Patrolwoman Nikia Caniedo. Arestado ang isang lalaki sa bayan ng Calapi, Bohol matapos ang matagumpay na pagpapatupad ng search warrant operation para sa paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nitong Oktubre 23 taong kasalukuyan bandang alas 5:59 ng umaga. Kinilala ni Police Major Neon Francis Alvarez, Chief of Police ng Calape Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office. Ang suspect na si Andy, 34 taong gulang, residente ng Sitio Bato, Barangay Santa Cruz, Calapi, Bohol. Mula sa bisa ng search warrant, nakumpiska ng mga operatiba ang isang unit ng caliber 38 revolver, 2 piraso ng live ammunition at 1 pirasong kulay orange na long sleeve na ginamit pambalot sa nasabing baril. Sa search incidental to lawful arrest, nasamsam din ang 5 pakete ng pinaniwalaang shabu na tinatayang may bigat na 10 gramo at halagang 68,000 pesos. Ang mga nakumpiskang baril at bala ay isusumite sa Bohol Provincial Forensic Unit para sa ballistics examination, habang ang mga nakuhang droga ay isa sa ilalim sa chemical analysis. Kasalukuyang inihahanda ang mga kaukulang dokumento para sa pagsasampa ng kaso laban sa suspect para sa paglabag sa RA 10591 at RA 9165. Tiniyak ng mga kapulisan na magpapatuloy ang kanilang maigting na operasyon laban sa iligal na droga at loose firearms bilang bahagi ng adhikain para sa isang ligtas at mapayapang komunidad sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Caniedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Caniedo. Sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong attempted homicide, nahuli ang isang wanted person sa operasyon ng Sulat Municipal Police Station. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Cristel Palafox. Nahuli ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong attempted homicide sa Barangay Santo Tomas, Sulat, Eastern Samar. Naresto ang akusado bandang alas 10:30 ng umaga ng mga tauhan ng Sulat Municipal Police Station kasama ang Eastern Samar Provincial Intelligence Unit, 8 First Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 at Regional Intelligence Division, Regional Special Operations Unit 8. Sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong attempted
homicide na may nirekomendang piyansa na 36,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa sulat MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang operasyon ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan ng mamamayan upang mapaigting ang kampanya kontra kriminalidad para mapanagot ang mga taong may sala sa batas at mapanatiling ligtas ang komunidad tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Mahigit 1 milyong halaga na ipinagbabawal na gamot ang nasabat sa isang high-value individual matapos ang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Tagoloan PNP. Patrolwoman Danessa Berdos sa report. Arestado ang isang drug suspect sa sinagawang buy-bust operation ng mga operatiba ng Tagoloan MPS sa Barangay Poblasyon Tagoloan, Misamis Oriental nito lamang ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Enrique Francisco Dungog, hepe ng Tagoloan Municipal Police Station, ang suspect na si alias Colette, lalaki kinilalang high-value individual at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ng Tagoloan Municipal Police Station ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hininalang shabu na may bigat na 150 na gramo at may standard drug price na 1,020,000 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Butuan PNP tiniyak ang seguridad at kaayusan sa pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Butuan City. 71 patient transport vehicle ipinamahagi. Magbabalita dyan si Patrolwoman Karen Malilin. Naging mapayapa at maayos ang pagbisita ni President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. sa Butuan City matapos may patupad ng Butuan City Police Office ang maigpit na seguridad sa rehiyon nito lamang ika-24 ng Oktubre taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Police Colonel Romel D. Villamor, City Director, nagdeploy ang Butuan City Police Office ng sapat na puwersa at nagsagawa ng koordinasyon kasama ang Presidential Security Group, Armed Forces of the Philippines, City Traffic and Transport Management Department at iba pang ahensya upang matiyak ang zero incident sa pagbisita ng Pangulo. Ang pagdating ng Pangulo sa Caraga Region ay kaugnay ng turnover ceremony ng 71 PCSO patient transport vehicles na ipapamahagi sa iba't ibang probinsya sa Caraga at Davao Region. Ayon sa Butuan PNP, patuloy nitong paigtingin ang seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa lungsod, lalo na sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pambansang pamahalaan at publiko. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Karen A. Malilin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Malilin. Aabot sa 624 personnel ng Southern Police District ang nakibahagi sa isinagawang showdown inspection ng Civil Disturbance Management Contingents upang mapanatili ang kaayusan sa paparating na 2 trillion peso march ngayong darating na Nobyembre. Patrolwoman Reyna Joyce Dalire, ibalita mo. Pinangunahan ni Police Brigadier General Randy Arceo, Acting District Director ng Southern Police District, ang showdown inspection ng Civil Disturbance Management Full Contingents at Operational Readiness Check na ginanap kahapon lamang October 26, 2025 sa SPD Grandstand, Taguig City. Layunin ng aktibidad na masuri ang kahandaan ng mga personel ng SPD sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko, lalo na sa nalalapit na pagtitipon ang 2 trillion peso march ngayong November 30, 2025. Sa naturang inspeksyon, ipinakita ng mga contingents ang kanilang disiplina, kahandaan sa kagamitan at koordinadong kilos.
Ayon sa ulat, kabuuang 624 personnels ng SPD ang lumahok sa showdown inspection. Kabilang dito ang mga espesyal na unit gaya ng drone operators, medical team, investigation team, forensic team, SWAT, EOD, arresting team at CDM contingents. Ipinamalas ng aktibidad na ito ang mataas na antas ng disiplina, pagkakaisa at kahandaan ng buong pwersa ng SPD sa pagtupad ng kanilang tungkulin na protektahan at pagsilbihan ang publiko. Pinatutunayan nito ang patuloy na pagsasabuhay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman, isang uri ng serbisyo pulisya na matatag, makatao at may malasakit sa kapwa. Sa kanyang mensahe, ipinaalala ni PB Jen Arceo sa lahat ng personnel na nakilahok na panatilihin ng maximum tolerance, igalang ang karapatang pantao at isabuhay ang profesionalismo. Binanggit din niya ang kahalagahan ng mental at physical preparedness, gayon din ang tamang paggamit ng mga kagamitan at resources upang matiyak ang maayos, epektibo at disiplinadong police response. Gayon din ang tamang paggamit ng mga kagamitan at resources upang matiyak ang maayos, epektibo at disiplinadong police response. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Aabot sa 2.1 milyon na illegal na kontrabando na naglalaman ng illegal na mga sigarilyo ang nasabat sa checkpoint ng mga otoridad sa Nueva Vizcaya. 38 anyos na suspect arestado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Micheline Balyada. Arestado ang isang driver ng van matapos masabat ng mga otoridad ang tinatayang 2.1 milyon halaga ng kontrabandong sigarilyo sa isinagawang checkpoint operation sa barangay Nagsabaran de Nueva Vizcaya nito lamang ika-25 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office, umabot sa 53 kahon ng Bon International Cigarettes ang nakumpiska mula sa suspect na kinilalang si alias Edgar, 38 anyos sa residente ng Capas Tarlac. Ang operasyon ay pinangunahan ng 2nd Maneuver Platoon, 1st Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Captain Marvin De Coling, katuwang ang Jadi Police Station at Provincial Intelligence Unit. Pinahinto nila ang isang Mitsubishi L300 FB closed van na may plate number NKQ 4665 para sa inspeksyon. Nang buksan ang van, napansin ng mga operatiba ang isang bahagyang nakabukas na kahon na naglalaman ng mga sigarilyo. Nang tanungin ang driver, inamin nitong mga sigarilyo ang kanyang dala, ngunit nabigong magpakita ng anumang dokumento na nagpapatunay sa legalidad ng kargamento dahilan upang siya ay agad na arestuhin. Sa pahayag ni Police Colonel Bomitivo, binigyan diin niya ang operasyon ay patunay ng dedikasyon at mahigpit na pagtutok ng Nueva Vizcaya PPO sa pagpigil ng iligal na kalakalan, partikular sa mga produktong tabako na nakasasama hindi lamang sa ekonomiya kundi pati sa kalusugan ng publiko. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Balyada, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balyada. Nasa kote ng Paranaque PNP ang dalawang lalaki matapos makumpiskahan umano ng shabu sa ikinasang bypass operation sa lungsod. Nakatutok dyan si Patrolwoman Mika May Bahiwag. Arestado ang dalawang individual sa ikinasang bypass operation ng Pasay City Police Station dakong alas 6:45 ng gabi sa David Street, Barangay 23, Zone 2 sa Pasay City. Kinilala ang mga sospek na sina alias Chuk, 35 anyos at alias Rhea, 32 anyos na kapwa residente ng nasabing lugar. Nakuha sa kanila ng operatiba ng Pasay City Police ang 5 plastic sachet ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na 5.5 gramo na may malaking halaga. Kasama din sa na-recover ang isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money at isang itim na pitaka. Kasalukuyang inihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa mga sospek sa ilalim ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Maraming salamat, Patrolwoman Bayuwag. Nasukol ng mga operatiba ng Balagtas PNP ang isang drugs suspect sa ikinasang bypass operation kung saan nakumpiska ang iligal na droga at isang hindi lisensyadong baril. Patrolwoman Pearl Cristalin Javier sa report. Arestado ang isang hininalang tulak ng ipinagbabawal na droga sa isinagawang buy-bust operation ng Balagtas PNP sa Barangay Santol, Balagtas, Bulacan. Kinilala ni Police Major Mark Anthony L. San Pedro, hepe ng Balagtas Municipal Police Station, ang suspect na si alias Christian, 32 anyos at residente ng Northville 6 sa nasabing barangay. Dakong alas 8:50 ng gabi nang badakip ang suspect ng Station Drug Enforcement Unit ng Balagtas MPS matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa ilegal na aktibidad nito. Na-recover sa kanyang 3 plastic sachet ng hinihinalang shabu at isang Smith & Wesson caliber 38 revolver na walang serial number kasama ang 3 bala. Kasalukuyang nasa kustodiya ng otoridad ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Act at Section 5 and 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang matagumpay na operasyon na aniya ay bahagi ng patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa kriminalidad at ilegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Isang membro ng Communist Terrorist Group ang kusang nagbalik loob sa pamahalaan matapos ng ilang taong pakikibaka sa Barangay Garden, Eastern Samar. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Maria Elena Singian. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 801st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasamang Provincial Intelligence Team Northern Samar at Regional Intelligence Unit 8. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 801st Maneuver Company MFB-8 para sa kanyang pagsasailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Muling hinimok ng pambansang pulisya ang iba pang mga miyembro at taga-suporta ng CTGs na iwaksina ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating gobyerno upang mamuhay ng payapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.